Hello guys, part 2 sa Ionic framework. So karon ang pinaka-focus na to is unsaon siya pag-start. So diha jud ang pinakalisod nga part na basta mag-study ka og technology. Um, if walay mag-guide yun nimo, layo kay kag maabtan. Daghan kay testingan if sakto ba. Pero sa ko nga case, tagaan ta mo path daan kung asa mag-start. Then unsay sakto yung way sa pag-start ani. So mag-start ta sa pinaka-simple. Ang pinaka-first niyo dapat buhaton ana, moali jud ka kung asa ka magbuhat og project. So, example, MIT, B, BSIT 3. Then, magbuhat lang ko og folder for Ionic. So, na natay folder para sa atoang project location. So, nag-open ko og sa MD ana para diri ta mag-setup. So, daghan kay og way sa pagbuhat or pag-setup sa project. Pero ari ta sa pinaka sayon, ang pinaka common nga gamiton. So naay way nga pili ka mag-type og Ionic start then enter, pero ang metabuan na daghan pag mga question nga di nimo i-fill up apil ang pag-connect sa GitHub. Pero ato na siyang i-skip karon. So atong buhaton adto ta sa pinaka common. So ang first nimong buhaton ana i-type lang nimo ang Ionic, then start, then ang name sa app. So, ato lang butangan siya og pre-final. Then, next ana is, unsa siya nga type. Daghan og klase ang pagbuhat og app. So, naay tulo ka format. So, pwede ka mag-tab, pwede ka mag-menu, then pwede po ka mag-blank. So, for example na, if mag-tab ka, imo lang i-type ang tabs. Then, if kabantay mo, naay mga check mobile app design. So if ang gusto ninyo is ang design sa inyong mobile app is naa siya mga menu diri sa ubos. Applying open sa bao nga tab ay gamay siya. So for example kini siya nga case, kabante mo na yung white nga menu buttons sa ubos. So mo na example sa tabs. So na siya yung mga tab sa gilid. Then napoy gitawag na to og side menu. So if kabantay mo, wangita ta. For example, kini siya. Kung kabantay mo niya na siya'y mga menu nga naka-list. So, pero na siya sa home screen. Then, pwede nimo siya ma-consider as menu. Then, ma-swipe na siya sa kilid. Pwede mo siya ma-hide. Then, pwede na nimo siya ma-show. So, mana example sa side menu. Then, ang blank pod is natay option nga mogamit og blank sa pag-create sa project. Pero ikaw ang mag-start tanan which is dili siya common kayo gamiton ang blank. So, ang atong option lang is pwede ta pwede mag-tabs, pwede po ta mag-side menu. Pero ang pinaka-common jud is ang tabs. So, man itong gamiton. Then next is i-consider nimo unsa nga ah, UI framework imong gamiton. So, pwede ka mag-Angular, Angular. Pwede po ka mag-React, then
pwede po ka mag-view. So kung nga case, ang pinaka-common dyan ng gamiton is ang view jud. Actually, bisag asa imong gamiton ana, almost the same ra gyud sila. So click lang enter. So ang mahitabuan na ma-create ang folder nga pre-final mo ni mahimong base sa ato ang project. Then mag-wait lang ta until mahumana siya. Ako lang i-post day ang recording no kay medyo taas-taas na siya. Then ako lang ibalik once ma-complete na. Kung kabantay mo, naa di ay npm.cmdi meaning install, then save, then na siya capacitor slash core at latest. So pasabutan na built-in na siya nga naka-install ang capacitor GS katong ipakita ninyo para ang Ionic maka-access siya sa camera, sa screen touch, sa speaker ug sa hard drive ug sa network. So manay purpose ng capacitor. Then ang kining capacitor GS ang nag-develop ana isang Ionic mismo. So sila owner pala na. So post na ako ang recording. So hello guys, ni take og almost 20 minutes sa pag-install lang niya sa app. So wala ko gibuhat, nag-wait ra ko until mahuman siya. Then if inyo mo siyang i-check, gikan diri sa command nga gipara nako Ionic start. Then mauni ang mga na-execute. So gi-download niya ang mga prerequisite nga application. Then mao ni siya. So pwede na ta mag-start. So kana siya, ang next ana is pwede na nato siyang i-open dito sa Android Studio. So mag-i-open na to ang project. So mao ni ang structure sa iyang project. Makita nimo siya no nga gi-download na daan ang mga required nga mga script. So no need na ka mag-code manually. So ready na diha. So karon itong button karon na siya iparan. Ari ra mo sa terminal, run, terminal then new terminal. Ang pagparan ani ang Ionic framework is na siya'y own nga specific nga command. Ang atong command sa pag-start ani is Ionic serve. Medyo mo-take na siya time ang pag-start ani sa app. So mura na siya uh, same po na siya sa katong sa web nga part no nga uh, npm run dev. The same po siya nga concept. So mao ni ang iyang access link. If imo na siya i-open sa browser, mas preferred na to nga atong gamiton ani is Google Chrome kay ang Google Chrome gi-design yun na siya para po sa mga developers. So advantage na siya ang Google Chrome. Then ang Google Chrome pod is mo na ang root sa uban nga browser. So for example kanang Brave. So gikan po na siya sa core sa Google Chrome which is ang Chromium. So makita nimo siya nga na siya app structure. If imo na i-right click ari ka sa inspect element, ma-open siya ang developer mode sa browser. So makita nimo siya nga na siya browse, na siya screen mismo. Then napod siya lain-lain nga view type. For example na siya iPad Pro. Then napod siya kini nga device. Di ko sure sa siya nga device. For example kana siya. So na siya nga device pod. Pinaka-common jud kining iPhone 6, 7, 8. So mao ni siya ang ah, mahimong base sa imong project. So since tab man nato ang gigamit, so mo ni ang iyang structure naka-tab siya.
So karon ang atong button ani ato na siyang reformat ang iyang paging, ang iyang layout mismo. So ari na ta sa source code niya. Ang first natong button is kung bantay mo nahimo siyang dark mode. So ang atong button ani ato siyang i-convert into light mode. So ang pagbuhat ana ari ra ta sa source, theme, variables. So tanan nga variables diri ka mag-set tanan. So for example if naka i-customize nga style, the same din ni siya sa CSS no, the same style sa CSS. Kung batay mo iyang format is variables.css. If naka i-customize nga component or element, diri ka mag-type sa CSS niya. Then katong gi-mention ako before, kato ang iyang default appearance is naka dark mode tungod na siya sa ka part diri sa main. So naay part diri nga gipang-load niya ang mga CSS file which is default na siya. So for example, kini ang core.css mao ni ang nag-manage sa pinaka-core layout sa kana nga mobile app. Then na siya normalize, structure, typography. Then diri sa ubos na ay a unique dark mode. Then na siya gi-import pud nga CSS dark.system.css. So mao ni nag-control sa iyang dark mode appearance. So if imo siya i-light, imo na siyang i-comment down. So nahimo na siyang light. So mo na ato ang first nga changes nga atong gibuhat. Then ang next natong button ani is mag-add ta og paging. So take note lang ha ani nga part kay importante kayo ni siya. If ari ka sa view, na siya ay tab 1, tab 2, tab 3 which is dili na siya mao'y best nga structure. So for example, if magbuhat kag app, dapat na siya landing screen, na siya home screen, na siya sign up, o na siya sign in screen. So ang buhaton nato ana magbuhat ta og dili siya file, mahimo siyang folder. For example, ang website, if magamit mo website for example, ang landing page di ba gahiton gamiton nimo is index.php. So dili pod pwede mo siyang gamiton as index. Pero ang sud mismo ana diha ka magbutang og index.view. So view iyang extension kay ang gigamit nato nga UI development framework is view man sad. If magamit mo og React or Angular lahi po siya og format. So kini para ni sa landing screen which is ang index. Ang next atong button is ang home screen. So create gyud mo ta og folder, home, then the same thing lang gihapon, buhat ta og index.view. So for example, sa kana lang siyang duha, ato na siyang i-delete. Then ang kining tab pwede na siya ilisan og footer kay mao man siya ang nag-control sa footer para dili siya confusing sa inyo ha. Then kining kana siya nga footer gigamit adto sa router. So naay nag-error ani karon kini siya kay missing naman na siya. Then na siya error na. Ang gi-mention nga error is failed to resolve import view tab page 1. Ang reason is gi-delete na siya. Gi-delete na siya nga file. So atong button i-delete po nato siya diri as component. So ang gibuhat nato ganiha natay index og home. So sa diri nga part ang atong ibutang diri is ang home. Then home/index.
Then magbutang ta og index. So ang mahimo na niyang screen isang index na. Pero na siya error kay ang index is empty man siya. If moari ka sa source code, if mo check ka diri sa index, walay sulod siya. So ang atong button ana, butangan na nato siya og content. The same gyapon ang gamiton is TypeScript. Then import ka og define component. Then ang atong gamiton is export default, then define component. So index screen. So if moari ta sa Ionic framework nga page, para mas easy ninyo makitaan ang mga samples niya, no? Kung saan siya pag-generate. For example, ulit sa action sheet. So, kabantay mo, nag-start po siya og template. So, the same thing, lagyan po na siya. Dire, nag-start ang template, natay script. So, dire ang TypeScript source code, din dire ang style, since template man na siya. Then, natay pang gamiton ng mga component. If maadto ta sa website, na siya header, na siya body, na siya footer. The same ra po na din sa mobile app development. Nagyapon tayo consider as header, nagyapon tayo consider as body, di na po tayo consider as footer. So for example, mag-add og header. If maggamit kag component gani, mag-start jud ka og ion page. Then imo siyang import ion page. Then gi-mention ako gani ha nga mogamit og header, body and footer. So atong gamit ipang declare daan ion content, then ion footer. Then after nimo ma-declare din ha, need pa na nimo siya i-set up diri sa components. So mailhan mo siya kay mahimo na siyang light blue ang color niya. So pwede na to siya gamiton na diri. So ion page, mag-add og ion header. Then after niya, ion content. Then after po jud niya is natay gitawag og ion footer. If tan-aw na nimo siya sa screen, wala pa kayo kay makita ang nga difference. Then usa sa bantayan ninyo ang kining mga error nga ingon ani. So for example, ang gibutang diri is ang error niya is route path should start with slash. So put sa buta na basaha jud ninyo unsa ang error kay diha mo makat-on unsaon siya pag set up, unsa siya pag fix. So ingon niya diri ang basta daw path mag-start daw siya og slash. So to i-check diri. So dara, wala siya slash. So dapat daw mag-start man siya. Okay, so nigawas na siya. So mabatayan ninyo nga kung empty pa gyud siya. Then na siya mga gipang pangita nga component nga wala din nato siya ma-declare. Then if tan-aw ninyo siya, na siya gipang show nga warning. If naka-yellow gani warning ra na siya, if naka-red
is bugs na siya. So nasa giingon diri meta name Apple Mobile Web App capable. So dili na daw siya pwedeng gamiton. So unsa man nimo siya? If lagi mga ingon ani hindi mo siya i-fix jud kay magka-problem ka na basta i-convert na nito as iOS or Android ang imong app. So ang pag-fix ana ari ta sa pakitaan to ning Apple Mobile Web. If tan-aw nimo siya diri na sa index.html. So dira siya. Dili na daw siya pwedeng gamiton, i-remove na to siya. Then gipulihan siya og ingon ani mobile web app capable. So wala na siya gi-specify nga for Apple lang siya. So if ato siya i-reload, so kato nga wala na siya, kato nga component na wala na siya. Then ang next is ion header. Gipangita niya ang ion header, wala daw siya na declare. If mobalik ta sa index, so nagamit og ion header din wala daw siya ma-declare. So unanaon ra siya pag-trace unsay problem. Basahan lang jud ninyo ang error then ayaw mo karatol unsay meaning ana. If ato siya i-reload, so nawala na ang warning. So na siya i-header, na siya footer, na siya body pero wa ka nakita kay wala pa mo siya content. Makita nimo siya nga na siya header, content o footer pero wala siya sulod pa. Ang next to i-add is ang ion toolbar. So double purpose ni siya. Pwede na to siya gamiton sa header, pwede sa footer. So ion toolbar. Then pwede po na siya diri sa footer. So ang purpose ana diri sa footer is for example mag-add ta og button. Wait. Mag-add ta og ion button. Para makagamit ka og button, imo sa declare diri ion button. Makamantay ka na siya sign in. Then gi-mention ako before nga mag-need ta og bootstrap ani. So unsa man siya pag-use? Para makabutang ka og bootstrap, ari ka sa imo na siyang i-split. Then ang pag-install niya is i-command gyapon nimo siya. So the same ra gyapon sa view. Ang pag-install niya is npm I meaning install bootstrap. Then sila bahala pag-download sa mga source code o itong mga CSS para sa bootstrap. Okay, so na-install na siya. Ang next nimo ana is ari ka sa main.ts. Pwede na nimo siya i-import. Import then type ta bootstrap then this then css then pakita ang bootstrap main.js or .css day. Okay. So na-set up na nato siya. Ang next anang nga step is pwede na ta maka-use og bootstrap. For example, imo siya butang og value nga class speed 50. So nahimo ng 50%. Then if kubantay mo uban nga mobile app, ang button nasa left or nasa right. So karon na default is na siya sa left. If aton siya ibutang sa right, na ay attributes ang gitawag og slot. Then diyan mo ibutang kung asa mo siya ipwesto. Pwede sa end. So na siya sa end. Then if imo siya butang balyuhan og start,
balhin siya dire. So for example, ato siyang i-end lang. So inana iyang porma. Then kumantay mo uban nga app na siya mga title diri sa babaw sa iyang header. So ato na siya buhaton sad. So natay gitawag og ion title. If imo na siya ibutang diri sa toolbar, ion title. Then batatog value nga authentication. So na siya level. So since sign in frame man ni siya, then natay bootstrap, pwede ta mangita dito sa bootstrap og mga example ng mga UI. So for example, mag-add ta sa bootstrap form. If imo siya i-check na yung mga example diha ng mga form na ready to use. So for example, di kini nigawas dayon siya ang email address ug password nga form. If imo siya i-copy, then i-paste na to diri sa content, di man ta magamit og form ato sa edisa ng dev. So atong tanawon. So mo ni nahimon niyang display. So karon nipilit siya sa babaw. Pwede na siya atong butangan og space. Natay attributes nga gitawag og class, then ion padding. Wait. So mubutang na siya og gamay nga margin or padding niya sa isa ka gilid. Then another option ni mas pwede ka mag-add diri P3 para sa padding 3. So for example, nahimo siya ingon ana. Then ato ni i-remove lang. Then kining check mark i-remove sa ni nato. Actually kining button i-remove sa dato siya. Kaya na may sign in button na. Then para dili kay siya bati tan-awon, ato siya butangan og margin sa bottom. So pwede ka mag-input sa email, pwede ka mag-input sa password. Then after ninyo ma-set up na, pwede ka mag-click sign in. Then mo go na ka sa home screen. So mo na siya ang pag-set up sa first nga screen sa imong app. Dali na lang kayo siya. So for example, if imo siyang i-click, karon ang next nato nga topic is unsaon pag-add og ah, event. Click event sa button. Ang next nimong buhaton is ari ka sa dire. Then so dire sa Ionic na pwede ka magbutang og function diri sulod sa script. Pero natay kita og mga inline script. So meaning naa siya sa interface mismo. For example, route dot push. So meaning mag-push siya sa bagong nga screen adto siya sa home. Then if mo ta, check natin if na by home. Wala pa siya ay home. So i-click niya, punta na siya sa home screen. Pero ang home screen is, if i-check mo home screen, empty na siya, mag-error na siya. So, para madali ako lang i-copy paste. Then, ako lang i-remove ang content sa body. Then, this na siya og home. Then,
Ningon siya diri at least one template or script is required. So ato lang i-reload. If adto sa home, so na siya home. Then kini nga case ato na siya i-remove ang kini siyang footer. So for example kana siya. So if imo siya i-click ang sign in, so mo slide siya. So muna ang first nga butang nga dapat niyang mabuan ang pag-create og page o ang pag-navigate. So stop sa taa na, create ta og next nga video kay taas na kayo.